pwede po akong isa, Brad Eli. Samantalin ko ng pagkakataon kasi ho, pinatay ko ito ng maraming taon na makaharap po kayo at matanong po kayo ng ganitong pagkakataon. Brad Eli, kasi ho, may nabasa rin po ako na sa New Testament na sinasabi ni Kristo na hindi yung pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparami sa kanya, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig kasi yun ay galing sa puso. Eh, paano ito, Brad Eli? Team, may bikers. Ako po ay kumakain ng dugo. Bikers. Sa reliyon mo ba kayo po ay kumakain ng dugo? Eh, ito po ba ay bawal sa Biblia ho ba talaga o pwede naman yung kumain ng dugo? Let us read Mark 7:18. And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him, because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats. Let us read that in Tagalog. At sinabi niya sa kanila, Kayo baga ay wala ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na ano bang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito ay nililinis niya ang lahat ng pagkain. We have to take the logic and we have to take the thought of the interpretation of the verse from the Bible itself. Sabi ni Kristo, hindi nyo ba nalalaman na anumang pumapasok mula sa labas, na pumapasok sa tao, hindi nakakahawa sa kanya? What do you mean to say hindi nakakahawa? Let us clarify this from other apostles. Let us read in the book of Matthew 10:17. Do not ye yet understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashen hands defileth not a man. Let us study this and let us consider the facts, professor. Even scientific, even medical, the Bible is above all these things. What do you mean defile? What do you mean nakakahawa? Pag ang sakit nakakahawa, it will not only affect you, but it will affect others. Kaya kami tinatawag tayong communicable disease. Kung kumain ka ng lason, hindi naman nakakahawa yun. Ikaw lang kung saan mamamatay, maligas lang magkakas. Ikaw lang naman ang kumain eh. Diba? Kung kumain ka na, hindi naghugas ng kamay, hindi ako pinupuntusan kasi hindi naghugas ng kamay si Kristo kumain, pati ang mga apostol. Pinupuntusan ito mga ipokritong eskribas at pariseo. Sabi, ba't kayo ngayon? Makain kayo, hindi kayo naghugas ng kamay. Sumagot si Kristo. Yung pumapasok sa bibig, hindi nakakahawa yun. Talagay mo na ang kinain ko laso, hindi ka naman kita maihahawa. Ba't ka naman bunto? Yun ang logic ng sinasabi ni Kristo. Ang pumapasok sa bibig, hindi nakakahawa sa tao. Meaning, it will not defile other person. But what comes out of the mouth will defile other person. Makakahawa yun. Sabi niya sa King 18, ang bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Di ba ba? Eh ikaw drug addict ka. Eh yung kasama mo, kung ano bang pinagsasabi mo tungkol sa drug? Mabuti ang drug, nakaka-thrill, para kang umakyat sa langit. Yung nakikinig nun, maaaring mo maihawa. Ganun ba? Subukan ko nga. O, tinan mo. Eh di, nakahawa ka na. Halimbawa, kalunyero ka. Kasi sabi ni Kristo,